Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:46 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At medyo maganda ang panahon. May araw. Dati kasi hindi sumisikat ang araw sa umaga. Nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa TRO. TRO ng mga kampo ni Duterte. Sabihin ko na kampo yan kasi si Turyon naman tauhan naman yan ni Kibuloy. Opo. Kaya ang tawag ko dito ngayon ay TRO ng kampo ni Sara Duterte, wala sa hulog. Yan po ang papatunayan ngayon dito. Ibig kong sabihin ay walang kwenta o walang epekto yan. Walang epekto yung TRO. Hiniling ng mga abogado na grupo nila Turyon na temporary restraining order, yung impeachment ay hiniling nila. Opo. Ay palagay ko hindi pagbibigyan yan Opo. Kasi yung ginagawa ngayon ng Kongreso ay sinusunod lang nila yung desisyon ni Leonin. Sinusunod lang nila na sang-ayon kay Leonin, hindi raw binigyan si Sara pagkakataon marinig at magpaliwanag. Yun ang sinabi ni Leonin. At sinabi niya ay parang minadali yung paghain. Yung unang impeachment po. At dineclare pa niya ni Leonin na unconstitutional. Ngayon po, ang nangyayari ngayon ay sinusunod lang ng Kongreso yung payo ni Leonin o yung desisyon niya na sinasabi ko walang kwenta yan. Hindi po hindi magiging kanyan, hindi magiging, ang ibig kong sabihin, maraming question dyan. Mahirap maging pamantayan yan. Opo. Kasi nga, ay nung binanggit na mini trial, umangal na ito sila Turyon Wala daw yan sa sa konstitusyon Ay wala nga. Dahil nga hindi naman dapat may mini trial, pero dahil nga doon sa advice ng Korte Suprema sa pangunguna ni Marvick Leonin ay kailangan mayroon daw. Ay pero kapritsyo lang po yan Yan siguro ang ipinayo ako 99% po binayaran yan Yan si Leonin. Bakit ganun ang desisyon niya? Kasi nga po, kung tatanungin niyo ako, ay bakit hindi niya maipaliwanag ng mukhaan? Ipaliwanag niya. Bakit ganun ang desisyon niya? Ay hindi Hindi niya maipaliwanag kasi nga mababara siya. Opo, hindi niya maipaliwanag at hinahayaan na lang niya yung spokesman ng Supreme Court ang magpaliwanag. Ay anong magagawa nun? Susunod lang naman yun sa utos hindi ba? At aarte lang yun, hindi ba? Parang si Panilo, hindi ba? Nung nagkita sila ni Trillanes doon sa BPI branch dyan sa Julia Vargas Estate, Makati,
umarte lang si Panilo eh. Nilitsuran lang. Oh, yung mga tao doon, ang sabi niya ay bawal yan eh, na ilabas ang kwan eh. Bawal sa batas po na ang sabi niya ilabas yang kwan, yang bank record. Oh, kasi may bank secrecy law. Ayan po eh, hindi ba? Umarte lang doon si Panilo. Oh, ganun po ang magagawa ng mga abogado. Nililito lang ang mga tao. Ngayon, ito sila Turyon, nililito lang nila ang mga tao. O gusto lang nila na ma-divert ang issue. Pero alam ko, hindi pagbibigyan yan ng Supreme Court kasi mapapahiya na silang lalo yung Supreme Court. At baka nga mag-alsa pa ang mga tao. Mag-aalsa. Kasi nga yung una, hindi naman nila pinaliwanag eh. Bakit kailangan ang sinabi nila ng Supreme Court, bakit kailangan, ang tanong ng mga tao, bakit kailangan pa yan? Ay mayroon namang trial doon sa itaas, doon sa Senate, hindi ba? O mali eh. At saka isa pa, nasa Constitution po, malinaw na malinaw, pag ang pag-usapan ay impeachment, sole authority yan ng lower house at saka ng Senado. Sole authority sila dyan. Ay bakit? Pinakialaman naman itong mga alipuris na mga kwan na ito. Ha? Itong Supreme Court Justices. Kaya nga hindi nila maipaliwanag eh. Nakasulat kasi sa konstitusyon eh. Na pag ang usapan ay impeachment, sole authority yan. Pati yung pag-promulgate ng mga kwan, yung ano ba tawag yung mga procedures, paano nila aayusin o tatalakayin yan. Sila ang mag-promulgate, hindi ang Supreme Court. Hindi ba? Kaya nga, ang dami na po na abogado, binabatikos na ang Supreme Court. Oh, bakit sila nagbigay ng ganon? On the first place, wala silang karapatan eh. Dahil nasa konstitusyon is the sole authority of the legislative work o yung Senado at saka yung lower house. Hindi ba? O ngayon ay kumuha pa sila ngayon ng TRO, sila Turyon. Humiling sila ng temporary restraining order. Ay magkakawindang-windang na ang Pilipinas siguro pagpapaboran pa yan. Kasi yung iba sinasabi ay bakit pa natin, nabasa ko kahapon, bakit pa natin pasasahuran yung Supreme Court kung ganyan ang ginagawa nila, hindi ba? Huwag nang pasahuran yan. O, kung ganyan lang ang ginagawa nila, pati nga yung Comelec kahapon eh. Ang daming bumatikos. Kung ganyan lang pala ang gagawin ng Comelec, sabi nila ay mag-resign na sila o wag na silang pasahurin. O, hindi ba? At kung ang taong bayan ay magkaisa na halimbawa yung real property tax, wag nang bayaran o wag na munang bayaran, ay dadapa po ang gobyerno. Hindi makasurvive. Ay bakit ayaw nila magbayad? Ay wala eh, ay binabayad lang sa ganyan eh, hindi ba? Kaya pwede. Ang income tax hindi pwede dahil nga automatic kinakaltas yan eh sa sweldo, yung income tax. Aywan ko kung 10% o 12% ng income mo ay ibabayad yan sa tax. O ganito rin sa amin dito sa Amerika. Automatic yan. Tinatanggal. Ang dami po niyan. Mga medical, Medicare, insurance. Doon sa insurance po, kung natanggal ka sa trabaho, ay pwede kang makasurvive ng 6 months kasi may insurance eh. Babayaran ka ng, siguro yung sinasahod mo, 1/3, bibigyan ka kahit wala kang trabaho. For a period of 6 months and then pwede mo pang i-renew yan. Depende.
mag-renew ka pa ng another 3 months. Ganun, ano? Ay, kaya mayroon dito ng yung insurance sa yung employment insurance, ang tawag diyan. Ngayon ay ito nga tayo nagkamali ang Supreme Court nung una. Oh, kanina lang narinig ko si Justice, yung ex Supreme Court Justice si Carpio Ang sabi niya, dapat hindi ginawa yan ng Supreme Court na magbigay sila ng mga procedure. Ito ang dapat, ito ang hindi nyo ginawa. Ito ang pati ba naman yun pakikialaman nila, hindi ba? O ngayon ay humihiling pa ngayon ng TRO, yung kampo ni Torion. Aywan ko, 6 ata sila yan o 7 mga attorney. O, pero wala din yan. At ito nga ang patutunayan ko dito ay yung sinulat nila Justice Leonin, o yung siya nagsulat si Leonin yan ay palagay lang o mga panukala o iniisip ng mga kampo ni Duterte. Yan po pero po mayroon nakasulat na yung panukala ng tao o yung pinaka magaling na wisdom ng tao is foolishness in the sight of God. Ayan po kaya nga wala yan Hindi ba? Kung nagnakaw si Sarah o kung nagpapatay siya at yun nga ang lumalabas amak mo si Lini, wala namang confidential fund. Okay lang, hindi ba? Okay lang kay Lini kung maliit ang budget, kung walang confidential fund. Ay bakit ito si Sarah bigla na nagkaroon ng confidential fund? Kurap po yang ganyan. Kasi nga ay hindi chinichik yung confidential fund At ngayon sa na-check siya ay wala siyang lusot, hindi ba? Ngayon, ito po ang nakasulat sa Biblia. Kaya alam ko na hindi malulusutan ito ni Sarah. Opo. At pati ang Supreme Court, kung ipipilit nila yan, mag-TRO sila o mag-issue sila ng TRO, ay delikado po yan. Baka mag-alsa ang mga taong bayan. Hindi na magbayad ng buwis. Hindi ba? O dadapa ang gobyerno o mawawala ang gobyerno. O kaya ay pahirapan na yan o baka civil war o magkagulo. Hindi ba? O 1 Corinthians chapter 3 verse 19 hanggang 20. Ito po ang ating mababasa For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows that the thoughts of the wise are futile. O ayan po, hindi ba? O binasa ko lang po. Ang akala lang nila Leonin ay magagaling na sila. Ay pero hindi Kung nagkasala po yung kliyente nyo, kung nagkasala si Sarah, at yun na nga sinabi ko na 100% kung titignan natin yung mga figures. Kasi si Lini, wala namang confidential fund. Bakit naitaguyod niya ang vice presidency? Ay bakit ito hingi ng hingi? At ginastos lang yung 125 million na ibinigay ni Bongbong, hindi ba? Galing sa Office of the President, yung ata din yan yung parang contingency plan o contingency budget, ibinigay niya kay Sarah at ginastos ng 11 days. Ayan lang po, hindi ba? 125 million ay gagastos simula ng 11 days. Ay
Kayo na po ang bahala dyan, hindi ba? Kaya nga ito, for the wisdom of this world is foolishness in God's sight. Yung wisdom na ng pinakamagaling dyan eh. Kung ang itinataguyod nila ay isang kurap na tao o mamamatay tao, wala yan. Wala yang wisdom na yan. Wala. Is foolishness in God's sight. Foolishness nga lang yan eh. Kasi nga pinagtatanggol nila ang nagkasala. Paano yan, hindi ba? Ang akala lang nila na kaya nilang lukuhin ang tao. Yun ang akala nila. Ay hindi po eh. Kasi nag-aaral po ang tao eh. Ang akala nila ay pwede nilang lukuhin ang Diyos. Ay hindi nga, ay alam ng Diyos yan na foolishness lang yan in the sight of God. Yung pinakamagaling na tao dyan, pag ang pinaglalaban niya ay mali, dun sa kautusan ng Diyos, huwag kang magnanakaw, hindi ba? Huwag kang mangangalo niya. Ay kung nangangalo niya sila, ay adi, hindi sila uobra sa Diyos Kasi, naideklara na niya yan eh. Hindi ba? Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay ng tao. Huwag mong, ano ba yun? Yung Diyos, yung kwan, ay nilapastangan hindi ba? Ayan po eh. Kaya yan ang nakikita ko ngayon at paparusahan po yan. Pati ang mga pumalakpak dyan nung nagsalita si Duterte na who is this stupid God? Para siyang napakagaling, hindi ba? Para lang siya lang ang may utak. Yun ang gusto niyang sabihin. Kasi naisip niya yun. Pero hindi po ganun eh. Hindi po ganun. Babalikan siya ng Diyos. Ayan po. He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows that the thoughts of the wise are futile. Walang kwenta o walang value. Yung mga pinag-iisip ng mga kinoconsider nila ang sarili nila na wise. Hindi ba? Kaya nga siguro, nag-issue si Leonin ng ganun eh. Kasi ang iniisip niya, wais siya. Hindi ba? Matalino siya. Pero nga, ay alam ng Diyos, futile yan. Job 5:13, itataas ko lang po ha. Job 5:13, he catches the wise in their craftiness and sweep away the plans of the cunning. Ayan po, hindi ba? Halos magkaparehas yan po, hindi ba? Hindi ko na ipapaliwanag. He catches the wise in their craftiness and sweep away the plans of the cunning. May mga plano sila, pero equal lang yan. Sweep away means parang wawalisin lang yan. Hindi ba? Ng Panginoon. Tingnan nyo po ang nangyari, hindi ba? Akala nila lusot na. Ay hindi eh. Dahil after 1 year, naghintay ang mga tao, nagtiyaga ang mga tao, sige, after 1 year, i-file ulit. Ay ngayon, nag-file na. Kukuha pa ba sila ng TRO dyan? Aba ay aangal ng mga tao ang tagal ng hinintay, hindi ba? Gusto naming malaman o ang mga tao gustong malaman kung totoo yung 2.4 billion sa bangko ni Sara Duterte at yung tatay niya ay may nagdo-deposito na 50 million every 6 months na nanggagaling daw sa mga drug lord. Ayan po ang gustong makita ng mga tao. Hayaan na natin kung parusahan siya o mabilanggo man siya o hindi. Ako gusto ko lang, pero ako naniniwala na ako na totoo yun. Pero mas maigi kung makita sa iyong sa record. Hindi ba? Ay pero nga pinipigilan nila. Kaya nga ito may TRO na naman eh. Nagsampa na naman sila ng TRO eh. Pero tingnan natin, hindi ba? Tingnan natin. Okay, Proverbs 21 verse 30. Ito po ang ating mababasa.
there is no wisdom nor understanding, no counsel o advice ito, no advice that can prevail against the Lord. Ayan po, hindi ba? Wala daw wisdom, walang understanding, walang advice o counsel that can prevail against the Lord. May mga may mga tagapagtanggol siya may mga yung nanunulsul sa kanya yung nag-a-advise sa kanya. Yan nga yung counsel ay kung mali yan ay it will not prevail against the Lord. Yan po. Mali na yan kasi nga corruption po pagnanakaw po yan Hindi ba? Ano ang i-a-advise mo dyan? Akala lang nila na tama sila maluloko nila ang mga tao maluloko nila ang Diyos. Ay hindi po kasi naibigay na po yan Pag sinabi na huwag kang magnanakaw at nagnakaw ka, parurusahan ka. Yan lang po yan. Napakasimple po, hindi ba? Ngayon, yung iba lumulusot ay baka sa ibang araw naman. Hindi ba? Yung iba ay hindi agad na check ay malay natin. Baka sa ibang araw, hindi ba? Pero pagbabayaran din yan. Opo. Pagbabayaran. Ayan po. Kaya nga, ang nilalakad ko po dito, kahit na pa may mga advisor siya, si Sara Duterte, nang napakagagaling. Kung nagkamali siya o nagkasala siya o nagnakaw siya, ay hindi po uobra yan. Kasi nga, ang nakasulat ay yung counsel, hindi ba? Yung advice ng mga advisor niya ay wala yan. It will not prevail against the Lord. Ayan po. Mas makapangyarihan po kasi ang Panginoon o ang Diyos na lumalang sa atin. At kaya niyang gumawa ng mga sitwasyon para nga mabuko yan. Opo, para ma-expose sila. At para parusahan sila. Ayan po. Pwede pong gumawa. Ay si Madriaga nga alam ba natin yun, hindi ba? Si Ramil Madriaga, hindi ba? Ay confident yan alam ang mga ginagawa niya. Alam ang mga sikrito. Ang sabi nga nung isang narinig ko bubo ito si Sara. Sabi niya bubo Bakit? Ay mas kinampihan niya si Harry Roque kisa yung may hawak ng sikrito niya Bubo, sabi niya Ay oo nga siguro. Ay pero ang tinitingnan ko dyan, baka yan na ang ginawa ng Diyos. Yung pagkakataon na yan ay ginawa na ng Diyos para nga ganyan. Para mapagbayaran na yung mga ay limpak-limpak po na salapi yan Yung nga lang sa parmali naku po. Walang puhunan, hindi ba? 650 lang ang puhunan ng parmali nakakuha ng 8 billion to 9 billion na kontrata. Hindi ba? Aywan ko kung ano yung binigay. Mga gasmas ata yan o ano. Ay, ang laki ng kwan nila Ay wala naman tayong magagawa dahil binigyan si Duterte ng power, hindi ba? Na yun nga, siya na ang lahat. Siya na ang mag-decide. Hindi na tinalakay sa lower house. Yung 9 billion, sige, approve na yan. At yun na nga ang nangyari. Hindi ba? Ay pagbabayaran po nila yan. Magtiwala po tayo sa Panginoon at idalangin po natin. Idalangin po natin na ayun na nga, wala na tayong magagawa kasi hawak nila lahat dati Ay pero nga, may Diyos pa rin na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na pwede nating lapitan at hilingin na ibaba na o ibigay na yung ang tawag diyan ay yung yung kabayaran, hindi ba? Yung kabayaran. Hindi po masama 'yan, hindi po masama.
basta i-admit mo na ay Panginoon, wala na kami magagawa eh. Oh, wala na kami magagawa eh. Kaya lalapit na kami sa inyo. Oh, cast all your cares upon Him because He cares for you. Yan po nakasulat eh. Ibigay daw natin ang ating mga alalahanin sa Panginoon. Oh, at siya nang bahala dyan. Oh, at doon tumatatag ang ating pananampalataya. Unti-unti po yan eh. Opo, hindi po masama yan na ibigay mo sa Panginoon ang aalalahanin mo ay yung mga inaalala mo at humiling ka kung ano ang gusto mo mangyari. O, kung parusahan na siya yan, ay pwede naman eh. Hindi ba? O sige po, hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa, mga kababayan, mga minamahal, ay sana bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom sa ating pakikinig. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.